Senator Amy sana ba, no? Ayun. No? Kasi kung si Pangulong Bongbong Marcos, kung siya po ay pinanganak muli, ay si Marcos Sr. at Imelda pa rin ang gusto niyang maging tatay. Ang tanong dito kung si Amy Marcos, kung gusto ba niyang maging kapatid si Bongbong. Partner, baka piliin niya maging Duterte siya, no? Si Senator Amy, no? Pero sa pagtiningnan ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, talagang maswerte siya. Maswerte siya dahil ang kanyang tatay ay presidente ng Republika ng Pilipinas. Kung hindi lang presidente ang kanyang tatay, hindi rin to maging presidente. Malamang. Seryoso. Kung hindi lang mayaman ang kanyang tatay, walang gustong kumakaibigan sa kanya. Seryoso yung mga partner ko ngayon, parang napalo lang ng natin asawa. kasi nga, alam nyo kasi si Bungit, ang description sa kanya ng yung kabataan niya, panay party-party lang, di ba? So puro barkadista. Laki sa layaw. Laki sa layaw, tama. Ano siya, spoiled brat. Kumakain ng ng alin? Oo, pulburon. Hindi. Bira naman. Ano 'yun? Basta kumakain ng kanin. Kanin, yun. Tapos laging nasa, 'di ba? Meron pa nga ho siyang mga video na kumakalat na parang may regalo yata dun sa box, no? Oo, may babae. Hindi babae Ay, to. Bunjing, lalaki. Akala ko nga, babae yung regalo. Lumabas, partner, sa video. Lalaki. Oo. Ewan ko kung sino yung... Kaninong birthday yan? Birthday niya. Kanya daw Birthday, at saka grabe ang inuman doon. Maswerte siya talaga. Pero kung nagkataon lang yan na hindi si Marcos Sr. at Imelda, yung kanyang magulang, hindi yan papansinin, partner. Totoo. Naging Marcos lang. Naging Marcos lang. Wala namang alam siya talaga. Sinabi rin naman ng kanyang tatay na walang alam tong anak ko. Di ba may diary na nakalagay? May diary na pinapakita si Senator Amy. Naglik yun. Yun na wala daw alam talaga si Bongbong. Lazy. Tamad, spoiled brat, pasaway. Ang nangyari, naging presidente pa ng Pilipinas, partner daw. Well, Lucky. Alam ko Lucky kasi yung anak ni Vilma eh. Akala ko lalaki. Akala ko... Lucky ba yun? Kala ko, hello Blacky. Hindi. Akala ko Blacky. Ako rin akala ko siya lang nag-iisang Lucky, no? May kakompetensya na pala si Lucky ngayon. Lucky Manzano, oo. Pag pinag-usapan mo kasi ang swerte, partner, tama yung sabi niyo lahat, ano? Ipinanganak siya, number 1, mayaman na angkan. Ayun. Sino ba naman ang sasabihin na kung magkakaroon ng panibagong buhay, ay ayoko tong ganitong buhay na pinanganak akong mayaman. Sino ba tatanggi? Kahit ako, sasabihin ko, naturalmente. Wala akong masasabi dyan. At pangalawang laki niya, hindi ba naman naging laki siya? Hindi naging laki siya dahil naging tatay niya si Marcos. Ano? O naging presidente. Dahil sinusuka na Marcos eh. Di ba? Wala na kaya nga pinatalsik yung Marcos eh. Magpasalamat siya. Ito pinakamaganda siguro sasabihin po ni Pangulong Bongbong Marcos. I am lucky with. Lagi mong with. Ano, with? With the Dutertes. Ayun. Oo. Totoo naman eh. Nakita na po yung yung lucky niya. Sinubukan niya yung lucky niya, yung swerte niya. Tumakbo siya noong 2016 as a Vice President of the Republic of the Philippines. Hindi siya hindi niya nakuha yung lucky. Diba? Na-unlock siya. Talo siya eh. Pero partner, nag-swerte pa rin siya dahil Marcos nga apelido niya. Hindi, yung pinag-usapan dito Marcos, kasi ang dalawang titignan ko dito eh. Yung pagiging presidente niya ngayon, at saka yung pagiging pamilya. Yung tama ka, pinuntunan natin dito, yung pagiging pamilya niya, maswerte siya, yes. Walang doubt doon dahil anak siya ng isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Number 2, naging presidente siya, hindi yun lucky dahil sa mga Marcos. Yung angkan niya. Yung naging laki niya dahil tinulungan siya at sinuportahan siya ng mga Duterte. Yun ang totoo. Kasi partner, sabihin ko sa inyo, isang quick na lang, mabilisan. Yung estratehiya ng tatay niya na para maging presidente, kasi hawak na nila ang norte. So kinakailangan makuha nila, south. Kaya nga, di ba sa history, kinuha niya yung South, taga-South si Imelda, taga-Bisaya. Dito sa pagkakataong ito, North na siya eh. Kailangan niya lang na maging kapartner at malakas pa etong Duterte. Kaya solido yung boto. Yun. Dahil, kung iaawas mo yung boto ng Duterte, malaking kawalan. 1 million lang siya kasi may utang pa siya. May utang pa siya. May utang. Partner BMR. BMR.
Iawas mo mas malaki boto. Sabi nga nang nag-comment dito, ang tumpak na pangalan, ang tawag sa kanya talaga, Happy Go Lucky. Ayun. Kasi Happy go luckiest. Yes. Yan. Kasi nga hindi naman po tayo lang ang nagsasalita nito. Andiyan na nga si dating senadora Nikki Cositing, sinasabi talaga yan na walang ibang alam gawin nito kundi mag-disco, party-party. At halos ngayon sa pangyayari ngayon, presidente na siya, ganun pa rin. Napakararang yan ang kanilang ginagawang party-party dyan sa Malacanang, samantalang ang kanyang mga kababayan na nasasakupan ay nagtitiis ng, ito nga ngayon, may bagong pronouncement itong kanyang sekretary ng, ang tawag na itong, ano ba yun? Department of, yung sa ano? DTI. Di ba? Si Roque, na 500 ang binibigyan niyang seat na pupwede na, maging Noche Buena at maging happy na. Samantalang sa kanila dyan, unlimited, di ba? Buffet, unlimited. So, Swerte. talagang napakaswerte in the sense na gano'n. At isa pa mga kapartner, no? Hindi siya pupwedeng hindi maging lucky dahil, biruin mo ba naman? Pinagmanahan ka ba naman ng pangalang Marcos? Hindi mo naman yan pinili eh. Kasi nang sinapupunan ka pa, hindi ka naman pwede makapag-decide. Nasasabihin mo, oy, sandali, dito ako ipanganak sa isang Marcos. Marcos ako. Oo. Na isa pa sa dapat mong i-proud bilang Marcos kasi nai-record kayo dati bilang nag-Guinness Book of Record ang Marcos. Yun Sino ka lang. magnanakaw? Di ba? Yun lang. Ay, hindi ko alam kung anong naging Guinness nila. Basta nag-Guinness sila, di ba nakaka-proud yan? Hindi klaruhin mo, mabira At ka naman. ito maliwanag na partner. Ano? Pangarap niya kasi mag-Guinness din. Oo. Ano? Si BMR. Isa pa yung isa sa pinaka-last na lang na komentaryo natin. Yung Wag naman- pinaka-proud mo. Wag naman last na Di yung komentaryo. Guinness nga, yung Kasi Guinness. simula pa lang natin eh. And dito sa issue na ito. Ayaw. Yung Guinness nga eh. Yan. Komentaryo mo lang. Komentaryo mo komentaryo lang. lang. Mo, last mo na. Ayaw. Wag mo kami damay. Sasalita pa kasi simula pa lang natin. Tinatapos mo na eh. Partner. Partner, pasensya ka na. Mainit ulo ko. Mga partner, Bigyan pa nga na maraming kapit na kumpare ko. Nakayahan nyo, isang bansi, yung malaki. mga partner, mga partner, tuloy mo, yung ang dami last sumasami ngayon, no? Sa chat box natin, yung mga, Babasahin natin yan. dami, Oo, ang dami siyempre, nakikisa, partner, Hindi, ito yung isa sa pinaka-luckiest ni Marcos. Matatandaan ninyo mga kapartner, ang mga Pilipino, tayo may kasabihan, na yan ay ipinanganak na may gintong kutsara. Ayun. It seems like parang ganito yung dating ni Marcos. Bakit, mga partner? Kasi si Marcos, hindi po natin nakita na nagtrabaho ito sa isang private. Sa isang Company. pabrika. Isang pabrika. Oo. Hindi ka mukha sa akin, katulad sa sinasabi, di ba, partner, ba napupuna mo ako dahil lahat ng lahat ng trabaho pinasukan natin. Pero ito si Marcos, dahil nga sa napakalaki niya, hindi siya dumaan sa ganun. Kundi ang trabaho niya, puro public office. Kaya napakalaki niya. At ang isa sa pinakalaking laki sa kanya, minanan niya yung naging issue sa kanyang tatay na napatalsik dahil sa korupsyon at ito na naman siya ngayon. Kaya laking-laki talaga siya. Hindi siya laki. Tayo ang malas. siya laki. Yun na nga, partner, eh, sabi di ba? niya, di ba? Minana daw. Swerte siya, di ba? Tapos tayo Mga malas. Pilipino, malas. Yun yung masaklap yan, partner. Alam mo partner, ito ang naging buhay niya. Tuloy natin yung kwento rito sa no. Naging buhay niya pala noon, wala siyang balak talagang pumasok sa politika, no? wala. Talagang, Grabe, no? yun nga, sabi niyo happy go lucky, pero syempre hindi niya sabihin yun. Yung sabi niya, gusto niya lang tahimik na buhay. Parang alam ko yung mga tahimik na buhay partner, yan yung nakatingin lang sa kawalan, di ba? Nakatanga lang, nakatanga lang, di ba? Oo. Baka may tinira yun. Bira ko lang ganunan, tol. Hindi ko naman sinabi si BBM. Ay, may di ba? kanta dyan, partner. May kanta Tulala dyan. sa isang tabi. Pwede. Mayroon pa isa. Meron Ano? pa. Malayo ang tingin. Ayun. Meron pa isa. Ano? Bawat sanggol. Meron pa isa! Meron pa isa! Sa Bisaya to, sa Bisaya. Ano? Uban sa hangin. Hindi ko maintindihan. Hindi, mga kanta. Translate mo. Ito, Uban matindi. sa hangin. Uban sa hangin. Oh, Ipa-translate mo sa kanya. Ano gusto mo malaman? Ano yung uban sa hangin? Ano ang bansa? Ayusin mo. Ayusin natin. Sige. Uban sa hangin. Sabay sa hangin. Ayun. Ibig sabihin niya, panay hangin ang utak. Ayan. Ayun. Ito ituloy lang natin ang kwento Ibig sabihin, wala talaga siyang balak. Pero nagganap nga yung 1986. At tinulak siya para dito sa kanyang posisyon ngayon. Si partner. Aimee. Pero, hindi.
ng pangyayari. Ng pangyayari. Ng sitwasyon, partner. Okay, oo. Naging, kumbaga, wala siyang hilig sa politika, na politika siya, partner. Mhm. At ngayon nga, wala siyang pinagsisisihan. Partner, kayo ba walang pinagsisisihan? Naku po! Ako muna. Sige, Ikaw ikaw. na naman. Mamaya, Sabay. Ano nga yung tanong, hindi, partner? isa sa mga ang parang pinagsisisihan niya lang daw ngayon, hindi na siya nakakatulog na mahimbing. Diyos, lagi, matagal ka naman walang tulog, Nyor. Ano ka ba? Sorry. Hindi makatulog dahil sa problema ng Pilipinas. Dahil sa sobrang sipag pati. Sa sobrang Sobra, sipag. palakpakan natin. Ay, Sobrang sipag. Sobrang sipag, sobrang problemahin. Pero yung Oo. 4,000 yung isang ano lang yan, ha? Oh, 4,000 pages yun. 4,000 pages. Ano Isang ba? Pagsasalitain nyo ba ako? Kayo na lang. Sige, partner. Ikaw naman. Kung ikaw, Mr. Siya tinulak para maging presidente ng pagkakataon. Wala siyang pinagsisihan. Wala siyang pinagsisihan. Kahit wala siyang tulog. Yung, Mr. partner. Mr. Ano President, ba sabi mo rin? Mr. President, kung kayo po ay itinulak at wala po kayong pinagsisisihan dahil kayo ay nakarating ngayon sa iyong pinakamataas na tagumpay sa iyong buhay bilang isang presidente, binoto ka ng maraming Pilipino, isa na ako dyan, nabudol mo ako, pero ako, sising-sisi ako, Mr. President. Umik. Partner, bisnak. Idamay mo naman si partner Badong sa sising-sisig. Ano naman? Hindi, mahal na mahal ko yan. Kung palit buhay, makikipagpalit ako dyan. Ang ganda pa ng asawa, partner. Oh. Si First Lady, Lisa Aranita. Bakit ba gusto mo maging Marcos, maging ikaw si Bongbong Marcos, partner? Siyempre, kita mo ba yung yaman niya? Gusto mo rin ba maging Gusto ko yung magagandang maleta, partner. o gusto mo rin ng Pulburon. Remowa ba yun? Ngayon ko lang narinig yun. May mamahalin. Ano ka, PL? Gusto mo ng? tubig? Kailangan mo talaga ng tubig sa pulburon. Oo. Alam mo, partner, yung maleta pa lang pala, 100,000 pala. Yung halaga nun. Yung Grabe malalaki. naman, maleta pa lang. Pero yung laman naman kasi malita, 50 million. Ayun, sulit Grabe. na sulit. Partner, dito sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na siya nakakatulog ng maayos simula po nang naging presidente siya, talagang normal po yan sa isang presidente. Dahil nga kakaiba lang siguro kay former President Duterte that time, talagang ang iba yung cycle ng katawan ni Tatay Digong eh. Naging presidente siya, yung gabi nagiging umaga ni Tatay Digong. Oo. At yung umaga ginagawang gabi ni Tatay Digong. Oo. Isipin mo yung kausap mo si former President Duterte, 24 hours. Naranasan natin yan, di ba? Oo, walang tulog Except eh. walang tulog. Hindi, meron, tutulog. Di. Sa madaling araw, partner. Di. Linawin natin kasi si Pangulong Bongbong Marcos, iba yung walang tulog sa kanya eh. Literal na walang tulog. Literal. Oo. Di, ang nangyari lang kasi kay Tatay Digong, yung gabi nagiging umaga. Totoo yun. Totoo. Kaya hanggat madaling araw, si Tatay Digong, Gising. nagigising, nagtatrabaho pa rin. Trabaho yun, Oo. pero napupuyat sa trabaho. Correct. Binabasa ni Tatay Digong lahat ng mga panukalang batas bago niya pinipirman. Binabasa niya talaga. Hindi yan budol, hindi kagaya kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi 4,000 pages binabasa pero at the end of the day hindi pala niya basa at naghuhugos kamay sa GAA. Pero si former President Duterte, since nagiging mayor po yan talaga, kahit madaling araw nakapila na nga dyan sa City Hall ng Davao, madaling araw nandyan pa rin si former President Duterte nagtatrabaho. Pero ito hindi ko maintindihan kung yung walang tulog ba niya sa gabi, ano bang ginagawa niya? Ito ba ay trabaho o walang tulog dahil mahilig sa mga barkada, nagiinuman, may party kasi ngayon sa Malacanang, meron silang regular na concert, no? Diyan sa palasyo. Hindi nga ho natin hindi yan naranasan sa panahon ni former President Duterte. Baka dito pag nandiyan ang mga barkada, lalo na Friday nights or Sabado nights, hindi na talaga nakakatulog, partner. Tama. Partner, Dan. Well, tama kayo sabi nyo, no? Kaya dahil tayo naranasan natin, na nakasama natin, isang pribilehyo at oportunidad na makasama natin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At anong oras tayo nag-umpisa nun, partner? Dong sa Davao? 9 o'clock pa rin, partner. Alas 12 na yun eh. Hindi nag-umpisa. Nag-umpisa, Nag-start. 9. Hindi, 9 p.m. Dumating 9 p.m. yata si nag-umpisa. Tatay Digong Oo. that time Kumain pa tayo eh. Hindi, kumain tapos hanggang madaling araw na. Oo.
Tapos kinagabihan uli, Ganun bumalik. uli, Ganun oo. uli. So ipapakita lang po namin ganun siya katyaga talaga, pinagtyagaan ho niya ang mga yung mga kasama namin. Dalawang araw. Talagang dalawang Dalawang araw, gabi, ano? Ano yun? ANQ. Pilta natin, gikan sa masa. So, ngayon, ang pinag-uusapan dito ay, parang hindi ako makapaniwala sa sinasabi niyo, Mr. President. Ang sabi niyo, gusto niyo ng tahimik na buhay. Tingnan natin ang naging buhay ninyo. Kung gugustuhin, may choice naman po kayo. For example, nung kayo ay maging gobernador, ng Ilocos Norte. Nasa choice nyo kung ayaw nyo talaga ng politika, hindi na kayo tatakbo ng politika doon sa di ba? Sa Ilocos. Oo. Tapos naging congressman po kayo. Gusto nyo talaga 'yon. Hindi mo sabihin na ay wala sa kalooban ko 'yan. Hindi kung gusto mo talagang pag ayaw mo. Pag gusto mo. Ayun, ang Di ba? lilaw nun, ha? Pag gusto mo, gusto mo. Oo. Pag ayaw mo. Correct. Kasi ito, partner, si Pangulong Bongbong Marcos, bago ito naging presidente, naging congressman, naging Correct. gobernador, Correct. tapos naging senador. Correct. Tapos sasabihin mo, ayoko sa politika. Kalokohan yun. O, di ba? O, Kasinungalingan. tapos tumakbo ka pa ng vice president, talo ka nga lang. Galit ka man. Hindi, Huwag ka magagalit. Sinungaling tuloy mo, partner. Eto, tumakbo ka pa ng vice president, Talo! nagpuprotesta ka pa. Oh. Pero ayaw mo yung Ayaw mo yung politika. politika, pero nagprotesta siya. Nagpuprotesta ka. O, di ba? Oo. Ngayon, kung titignan natin, para po Mr. President, iba po yata yung inyo pong sinasabi sa mga nangyari at nangyayari po sa buhay po ninyo. Okay, uulitin ko po, bakit po, tanong ko po sa inyo, nung po ba kayong congressman kayo, nakakatulog po kayo? Sagot, Mr. President! Yun! Nung gobernador po kayo, nakakatulog po ba kayo? Nung po kayo ay naging senador, ay nakakatulog po ba kayo? Hindi rin. O, di ba? Hindi. Yung mga tanong na yan, pare-parehas lang naman yan na public servant. Yan. Partner BMR, matindi ang pag-iisip na ginagawa mo dyan. Hindi kasi parang ako rito yung makakatulog ng mahimbing sa kanya sinasabi na bihira na rin siya makatulog ng mahimbing. Kasi iniisip ko talaga mga partner kung hindi siya makatulog, no? Ano kaya? Mayroon kaya siyang karamdaman? Sabi nga, kakaisip daw ng problema sa Pilipinas. Kung ganun man, kakaisip ng problema, ang tanong ko lang din uli, ano kaya yung gamot na Ano naman? iniinom niya Dahil dahil nga para proteksyon, para makatulog naman siya. Ayun. Kasi di ba, Oh. alam niyo mga kapartner, bilang isang mamamayang Pilipino at law-abiding citizen, dapat tayo concern sa kalusugan. Kala ko sasabihin ng mo, Pangulo. dati rin ako nagtinda ng gamot. Lahat ng pag-usapan natin Tuloy mo, BMR. Sabi ko nga, di ba, bilang isang law-abiding citizen, concern tayo sa kalusugan ng Pangulo. Baka naman, Mr. President, dahil marami naman tayong mga pronouncement na naririnig na sinasabi ninyo, sa sobrang kasipagan ninyo, at dahil nga sa problema kakaisip, hindi na kayo makatulog ng maayos. Ayun. Ano kaya yung maaaring tinitik ninyong gamot na pwede ninyong i-share sa amin para kami, pag halimbawa busy rin kami, at kailangan namin mag-overtime, magamit din namin. Abay, baka yan yung sinasabi ng Hindi, sandali. dating ano. Chief PNP. PNP. Bawal banggitin. Pinapalo up ko lang. Hindi, yung... Yan ba yung sinasabi ng dating Chief PNP? Oh. Hindi ko alam kasi kaya nga ako nagtatanong dito. Yun nga, 'di ba? Kasi bilang isang concern na law-abiding citizen. Oo. At syempre naman, presidente natin 'yan eh. Correct. Kung anong mangyari sa kanya diyan, maaaring makaapekto sa ating pamayanan bilang isang Pilipino. Now, ang sinasabi niya na ang tawag nun, yung Hindi pa pala tapos yun. Hindi, kunti lang. Simula pa lang. At sabi niya, bihira siya makatulog. Ayun lang ba yun? Yun lang. Oh, yeah. Sige. Partner, tingnan mo partner, no? Si Pangulo, 'di ba? Parang napaka-unfair sa atin. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw siya makatulog sa kakaisip sa problema sa Pilipinas. Tayo nga, hindi na rin tayo nakakatulog sa kakaisip sa kanya. Ibig mo sabihin siya ang problema ng Pilipinas? Gano'n na nga. Joke lang, Mr. President. Biro na po yun. Partner, dagdag ko lang, naalala ko na. Yung, Ayun. na-interrupt kasi ako kanina. Hindi ako nakadiretso eh. Okay, tuloy mo. Tuloy mo. Kasi yung... Tira naman kayo magtatampo yung partner kasi nga, natin. hindi dahil para ano lang. Ako kasi, nang nakausap natin si Pangulong Duterte, pinalad tayo Oo. na makaharap si Pangulong Duterte nung panahon nung nandun kami sa Davao.
talagang nakikinig ako ng mataman doon sa kanya. Hindi lang basta kwento kundi minustra talaga ni PRRD, ganyang kataas yung kanyang papel na pinipirmahan doon sa kanyang lamisa. Kaya umaabot siya hanggang umaga. Kaya mayroon talagang kadahilanan na hindi rin makakatulog agad si PRRD dahil nga sa isang mga dahilan na siya bilang isang abogado, tandang-tanda ko pa yan, sinasabi niya, hindi siya po pwedeng perma ng perma nang hindi niya babasahin dahil abogado siya. Kasi bilang isang abogado, alam nila na once na mayroon kang pinirmahan dyan at may sumablay dyan, mananagot ka talaga rito. Kaya yun ang aking napapaisip ako, ano kaya yung mga sekreto ni Pangulong Marcos Jr. kung bakit hindi siya makatulog. Hindi kasi, Ayan, ito. sige. Klaruhin natin to. Mm. Total, hindi naman sa atin ang galing to, partner. Kanino galing yan? Mismong sa kapatid niya. Ano sabi? Tsaka sa mga manunod, sinasabi nila kanina pa, partner, para Oo, sinasabi ng mga manonood din na yung presidente daw natin Ano? gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot. Sino sabi niyan? Si Amy Ay, Marcos. magagalit ang mga loyalist niyan. Maaari siguro siguro. kay Aimee, yung mga aloy. Maaari siguro ito ang dahilan kaya hindi makatulog yung ating mahal na presidente. Oh. At dahil mahal natin ang ating mahal na Pangulo, pakita mo, Mr. President, na hindi Oo, tama yan. Magpa-hair follicle. Yes! Correct, Mr. President. Sasama kami sa'yo. Oo, so nasa likod mo kami habang nagpapa-hair follicle test ka. Pwedeng nasa unahan din yung iba sa atin. O Yes! si Bistak nasa unahan. Babantayan ka namin. Oo. Safe na safe na. Partner, Oh. ang presidente natin laging nagbablog, may podcast. Baka naman po pwede kaming Birada Agila kami mag-interview naman. sa inyo. Yan! Tama. Oh! Hinahamon natin yung PCO na imbitahin nyo naman kami. Oh, Para yes. mapuri namin si Mr. President sa harap. Oo. Ayan. Naku naman. Ganun tayo rito. Mababait tayo. Partner, eto iisahin ko na lang ha. Ayon pa kay BBM, siya raw ay nagtuturo sa kanyang 3 anak by example. Hindi siya nagtuturo na eto parang teacher siya na eto yung mga dapat nyong gawin. Hindi. By example, partner. Maganda. At, ikalawa, tinanong din siya tungkol naman sa kanyang tatay na susundin niya ba yung mga ginawa ni Marcos Sr. Sabi niya, iba na ang panahon ngayon. Dapat magtiting tayo out of the box. Dalawa, pangalawang punto. Yung mga magre-react kayo, partner. Ganda. Yung paraan niya ng pangangalaga o yung pagtuturo sa anak, hindi niya sinasabi yung gagawin. Ba? Pinapakita niya by example. Yung sa tatay niya naman, hindi niya naman dapat hingin yung yung ginagawa o gayahin kasi iba yung panahon ng 70s at 80s. At isa pa, partner, pag ikaw daw ay nalugmok, huwag ka lang titigil. Bumangon ka at para ipagpatuloy mo kung tama yung inisip mo. Ano masasabi mo riyan, partner? Ganda. Ganda, di ba? Ganda. Tatlo yan. Tatlo yan. Doon tayo sa nalugmok. Ayan, nalugmok. Kasi Alam, Mr. President. Pagkakamali. Oo, Mr. Babangon ka lang. Ayan, tama yan, Mr. President, no? Tama yan. Yung sinasabi mo sa podcast mo na kalalabas lang kagabi ba yon, partner? Oo. Kapag ikaw ay nalugmok, huwag niyo pong kakalimutan na meron po kayong 2 paa na pwede nyo pong gamitin para bumangon ulit at patunayan sa ating mga kababayan na kahit na wala kang nagawa, gagawin mong magkaroon ka na magawa, na pipilitin mong meron kang magawa sa abot ng iyong makakaya kahit na yung ating mga kababayan ay hindi na nagtitiwala sa iyo. Yun. Puro gawa narinig ko. Alam niyo, partner, sa isang pamilya, tama ho talaga yun kasi may mga anak ka, tapos tatay ka, mga magulang. Maganda po yung sinasabi niya. Hindi ko tinuturuan. Kung ano yung nakikita ng anak ko sa akin, yun na rin yung sinusunod. Yeah, parang lead by example ba? No? Correct. For example, si partner Badong, mahilig Alam ko na yung mag-basketball. pinupunto mo, partner Bistak. Alam ko na. Sige. Sige. Alam mo na. Si partner Badong, mahilig siya mag-basketball. Di ba, partner yan. Badong? Yung anak mo ba, partner Badong, nagbabasketball din? Palapit na tayo Hindi. na palapit. Oo. Ano yung hilig mo na hindi
na hindi mo ko tinuro. Oo. Ayan, pagbabasa. Pambababae. Nagaya na. Nagaya nila. Oy, pambababae. Paramihan kami ng libro. Yun, Paano na- pagbabasa pa lang. Kasi hindi ko sinabi yun na kayo, paglaki nyo, magbasa kayo na magbasa. Correct. Nakikita lang nila ako nagbabasa, partner. Yun. Yun. Sa akin, partner, kasi yung Kasi anak. maganda yung pag nagbabasa ka, hindi ka istorboy ng misis mo. Correct. Siya na lahat magtatrabaho, partner. Ginagawa mo sa Partner Badong, partner Badong. Merong nag-send comment siya. Si Kapil, sabi, pambababae, wala kang ganon. Wala. Wala. Good yan, boy, wala. good boy. Kasi hindi magandang halimbawa yun. Kwari lang yun. Sa akin Yan po ay kasi, nakakahiya. Ayan. parang si Rocky yun. Nakakadiri. Hey! Tanong mo Wala kay ano? po ang sa atin yan. Tanong mo kay Rap Rap. Hindi nasusukat ang pagiging lala. Si BMR natutunaw habang nagsasabi. Nakakahiya, nakakadiri, palubog ng palubog sa... Partner. Tinitignan kita, partner.